Dok, kalimbawa, hindi ka sigurado na nakagat ng aso. Nagpabakuna ka ng anti-rabies. Anong pwedeng mangyari sa'yo? Tanong ni Ma'am Nora Cabico. Tapos sabi niya, susunod na comment niya, kung pwede ko daw basahin yung question para marinig daw niya yung comment, yung aking sagot. So, ang sagot po dyan ay wala naman po mangyari sa inyo. Magiging protected na ngayon kayo sa rabies. Kung sakaling magkaroon kayo ng rabies later on, o makagat kayo ng aso ni may rabies, edi protektado kayo. Very good yon, di ba? Actually po, kahit yung mga walang kagat or hindi pa nakakagat, pero malapit sa mga aso o kaya meron silang profession, kagaya namin mga veterinarians na magiging close kami sa mga animals, working with them, we were given anti-rabies vaccines para po ma-prevent, if ever magkaroon ng case kami na rabies o kaya makagat kami ng aso or iba pang animals na may rabies, ay protektado kami, hindi kami nangangamba. So wala naman po masamang mangyayari sa inyo unless kagaya din kasi ng ibang mga gamot na merong mga hypersensitive, allergic ka sa gamot, maaring magkaroon ka lang ng ganong klaseng reactions. So meron kasing nagpalabas ng video, lumalabas, sabi parang nagpapanggap siya ng doktor o kaya akala ng mga tao doktor siya pero hindi siya talaga medical doctor. He could be a doctor of philosophy, maybe, I don't know, a doctor of holistic medicine, alam niyo yon, yung nag-aral lang ng mga herbal remedies or nag-aral ng mga holistic approaches or alternative approaches to medicine, kagaya ng pagtatandok. Tapos i-claim nila na doctor sila. Well, in some way, maaari silang ituring na doktor but they're not trained sa kagaya ng medical doctors or mga veterinarians na pinag-aralan po talaga namin yung microbiology, virology, alam niyo yon, yung ganong kalalim to the molecular level. Hindi po ganong kalalim yung pag-aaral nung doktor na nagsabi na kapag ka magpa-inject ka daw ng anti-rabies, tapos wala ka naman daw rabies, yung bakuna daw ay mabubuhay at magiging rabies virus daw yon, at yun pa yung magkukos na magkaroon ka pa ng rabies. Hindi po totoo yun, maling-mali po yun. Pagka na-injectionan po kayo ng anti-rabies vaccine, yung in-inject sa inyo ay mga rabies virus particles na killed. Patay na po yun, hindi po nabubuhay yun na parang zombie, hindi po totoo yun. Huwag po kayo maniniwala dun sa doktor-doktoran na yon or doctor na yon na hindi naman po talaga medical doctor. Okay? This is for your safety, I'm just giving you my advice kasi nakaka-alarma yung sinabi niya na marami na ngayon ang hindi magpapabakuna. Kung totoo yung sinasabi niya, maraming hindi magpapabakuna sa pag-aakalang magkakaroon pa sila ng rabies doon sa pagbabakuna na yun. Maling-mali po yun. Huwag po kayo maniniwala sa fake news. Ako na po nagsasabi sa inyo, kung gusto nyo, pumunta kayo mismo sa inyong human doctor. Yung doktor ay nagtatrabaho sa ospital na merong degree sa medicine, doctor of medicine or doctor of veterinary medicine. At sila po ay tanungin niyo kahit hindi na ako. Okay, so yan po yung sagot ko dyan. You will be protected. Pero po, kahit wala po kayong rabies, kahit may rabies kayo, it's much better na protected po kayo against rabies kasi palasak na palasak ang rabies sa Pilipinas. 300 Filipinos, more or less, die every year because of rabies. Hindi po biro yan. Okay, kasi ang ating animal or dog population sa Pilipinas remains unchecked since the 1990s. Yan yung problema, Pag walang mga stray dogs, mawawala po ang rabies sa Pilipinas. Sana gawa na ng paraan ng gobyerno natin na maalis na talaga yung stray dogs. Kupkupin nyo, lagay nyo sa mga shelter, sa bahay ninyo. Pero wag nyo silang hayaan na naglalakad-lakad sa kalsada kasi sila yung nagtatransfer ng rabies from dog to humans and other animals pa. Minsan may nakakagat sila mga kalabaw, baka, nakakarabis din yung baka at kalabaw dahil nakagat ng mga rabid dogs. Okay, yun lang po muna. Salamat po sa inyong tanong, Ma'am Nora Cabico. Huwag kayo matakot. Mag-follow lang kayo at mag-share ng videos natin sa page na to. Doc Abel Manaloy po ito, your veteranpreneur.